Umalis ka na. Ate Feng, maupo po kayo. Lakas ng loob. Gusto mong hampasin ako. Nakikipaglaban ang amo sa kabilang dako. Nakikipag-away si ate sa tabi. E di awayan na. Mabuti pang mamatay kaysa pahirapan. Sino? Hinampas mo si ate. Gusto mo ng gulo. Bubugbugin kita. Tigil. Bagong lipat. Magaling ka. Alam mo kung sino ako. Hindi. Ako si maliit na Phoenix. Pinuno ng cell 5 sa Sol Prison. Ang totoong boss ay ang tunay na ate. Ano si maliit na Phoenix sa amin? Wala. Tumatawa ka pa. Nakakatawa ba? Sinisiguro ko. Hindi ka natatawa sa susunod. Phoenix. Susuko ka. Hindi. May iba pa ba? Hindi ako si Suko. Ako ang boss ng bilangguan na ito. Sino ka ba para magmalaki? Sumusuko ka na ba ngayon? Susuko ka o hindi? Mas malaki ka ba kaysa sa akin? Ikaw. Ikaw ang mas malaki. Ikaw ang mas malaki. Lahat, lumuhad. Tawagin niyo akong boss. Pagbati, boss. Mula ngayon, ikaw na ang boss ng Selda 5. Nasaan yung babaeng kanina pa? Kunin niyo siya rito. Buntis siya. Umalis na si Miss Nadeshiko. Naiintindihan. Ano ang tunog iyon? Tiyak sa maximum security block. May pinapapatay na namang bilanggo. Maximum security block. Oo, cell block 5. May 7 solitary cell sa likod nito. Lahat sila'y nagkakandado ng mga mapanganib na bilanggo. Kami ni Iron Mask ay wala, kumpara sa kanila. Sabihin mo sa boss, ang una at pangalawang selda, ang pinakamahinang seguridad. At ikaw. Ikaw ang pangalawa. Anong ipagmamalaki dito? Eddie, sino ang nasa mga selda? Mandaraya, Baliw, Pipi. Lahat, pumila. Galaw. Kapag wala ka sa takdang oras, mamamatay ka. Bilisin mo, madali. Darating ang Federation Army sa Daksha sa loob ng 1 linggo. Upang ipakita ng aming bilangguan, ang makabago at masiglang diwa, ako ang pipili ng mga kinatawan para sa opisyal na pagtanggap. May voluntaryo ba? Kung gayon, ako na ang pipili. Maghanda ng maayos. Meron kayong 1 linggo. Maghanda para saan? Siyempre, ang kinakailangan para maging isang babaeng makapagpapaligaya sa opisyal. Kung hindi,
Boss, anong gagawin natin? Boss. Boss, marunong ka bang kumanta? Pwede rin sumayaw. Guro ako ng sino. Bakit ko ito malalaman? Dapat mong matutunan. Talagang kailangan mong matutunan. Kung hindi, ipamimigay ka sa mga sundalo. Gagawin kang libangan nila. Walang kwenta. Kahit tulungan mo siya, di ka niya pasasalamatan. Eksakto. Hindi ko kailangan ng pasasalamat nila. Kung nandito na ako, bibigyan ko siya ng proteksyon. Sino ka? Ang aming usapan. Hinahawakan mo ako. Gusto mong mamatay. Boss namin si Sister Feng. Kukwentuhan ko lang ang boss ko. Patay ka na. Malapit ka ng balutin ng puting tela at ilabas dito. Huwag mo akong guluhin. Naintindihan? Paano kung ipipilit kong makisali? Eh di mamamatay ka. Boss, sagipin mo ako. May nananakit sa akin. Boss, anong gagawin natin sa dalawa? Boss. Boss ng boss. Boss, pinagsasabihan lang namin tong babae. Ang taas ng tingin niya sa sarili. Maliit na Phoenix, ano sa palagay mo ang gawin natin? Mula ngayon, kayong dalawa, hindi nasakop ng aking proteksyon. Lumabas kayo. Boss, patawad. Nagkamali ako. Mali talaga ako. Patawarin niyo na ako ngayon. Lumabas kayo. Salamat sa pagsagip sa akin. Walang problema, hindi naman malaking bagay. Kung kailangan mo ng anuman, pwede kitang turuan kumanta at sumayaw. Sino ka ba? Ako si Zhu Pianran. Siya ang pinakasikat na artista sa mundo. Ngayon, ako'y parang tupa na ihahain sa piitan. Ang alam ko lang ay kumanta at sumayaw. Paano yan naiiba sa pagiging walang silbi? Sinong maaari mo na akong turuan ng sayaw ngayon, di? Tara na. Ganito lang ang sayaw. Talagang imposible. Siguro dapat ko na lang patayin lahat ng sundalo ng federasyon. Mayroon sila bagong imbentong mga armas. Maliban kang makalaban ng 100 mag-isa, walang pag-asang manalo. Eh di siguro, subukan ulit. Sa iyong kakayahan ngayon, abutin man lang ng 1 taon bago ka makalaban. 1 taon? Ano nang dapat kong gawin? May naisip ako. Pwede tayong humanap kay Binibini. Si Binibining Ju. Sino itong si Miss Du? Hindi ko siya nakilala dati. Nasa cell block 5 din siya. Tama. Nasa cell 6 siya ng maximum security block. Paano mo nalaman yun? Minsan ko siya. Nakasalamuhan ng sandali. Kung tutulong siya, maliligtas ang buhay mo. Paano tayo makakarating sa cell block 6? Boss, ang maximum security block para sa mga habang buhay na preso. Kapag nahuli ka na nagpasok dyan, mamamatay kayo. Oo. Pero kung hindi natin makita si Miss Du, mamamatay din tayo. Sige, boss. Kung gusto mong pumunta, tutulong ako para makaiwas sa mga gwardiya. May plano ako. Kailangan mo lang talunin 3 leader ng cell block. Saka kanila papadaanin. Kami ni Iron Mask ang babantay sa inyo sa shower area. Pero 15 minuto lang ang meron kayo. Ako ba ang hinahanap ninyo? Binibining Ju, kumusta? Gusto kong malaman, paano mapasaya ang mga matataas na opisyal? Sino ang nagutos sa inyo na hanapin ako? Si Pianran. Ginagamit ko ang katawan ko para mapasaya sila. Ang pagkatao ko ay ang aking proteksyon. Ang ama ko ay dati isang makapangyarihang negosyante sa Daksha. Kapag sinasakyan nila ako, para silang hari. Inaabuso nila ako. Parang sila'y hari ng mundo. Mga hayop. Masyadong malupit. Ngunit kailangan kong mabuhay.
Kaya mong lumaban. Yung tatlo sa harap. Tatlong tao ang nakatayo sa harap. 3 minuto lang ang kinain ko. Ang paligsahang labanan ngayong buwan, magsisimula sa isang araw. Kung swertehin ka man na maging kampiyon kaagad, maaari kang maging espesyal na gladiador ng matataas na opisyal. Sa isang araw, naalala ko. Salamat, binibining. Teka. Alam mo ba, mas mapanganib ang arena ng labanan. Alam ko, ngunit ang pagpapasaya sa kanila ay imposible. Pumunta ka sa kulungang may layunin, di ba? Upang iligtas ang isang tao. Isang taong dapat mong sagipin. Para kay Daxia, kaya kong isakripisyo ang lahat. Ngunit ang ginagawa ko ay mas mahalaga ng daang beses kaysa buhay ko. Kaya dapat akong mabuhay. Kung makakalampas ka rito ng buhay, pakiusap gawin mo ang hiling ko. Anong hiling? Boss, ang arena ng labanan ay kasindalas ng piging ng federasyon. Baka mas malala pa, mas nakamamatay. Ang mga bilanggo sa arena ay mas mababangis kaysa mga sundalo ng federasyon. Bawat taon, libu-libong kapatid ang namamatay sa kamay nila. Huwag, saklolo. Huwag kang pupunta. Magpapakamatay ka. Umalis ka. Bitawan mo ako, hindi ko ipipilit. Tulong. Pakiusap, bitawan mo ako, tulong. Hindi mo dapat sumugod para iligtas ako. Sinong nagutos na makialam ka? Muntik ko nang mapatay sila, patayin siya. Akala mo makakaligtas ka? Makakaligtas ako, mas mabuti kaysa mabulok sa bilangguan. Mabuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Walang dangal. Dangal, akala mo, may dangal ka pa sa kulungang ito. Matandang daya, gaano ka nakatagal dito? Nababaliw ka na ba o may sira ang pag-iisip? Dangal. Sino pa ang mayroon yan? Sino pa ang may dignidad? Hindi mo ba alam, ang labanan ng gladiator ay muling nagsimula na sa ganito kong kamay. Sa tingin mo ba, makaliligtas pa ako? Paano ako mabubuhay ng ganito? Basta't nandito ako, hindi ka mamamatay. Soros, handa na ang arena. Kita mo. Pastahan ng 1 milyong alliance credits. Sige. Resot yung muday ng bilangguan 7 at si Yoshi ng bilangguan 14 na. Maganda ang kondisyon nitong mga huli. Maligayang bati, Soros. Aalis na ako. Teka. G. Akita, sino ang sinanay mo ngayon? Mula sa bilangguan 28, sina Chai Hexin at Haibawang. Unang laban. Paglabuin sina Xiong Wuday at Chai Hexen, patumbahin siya. Tapusin mo na. Ito, Isang simpleng bagay lang. Hindi mo ba kayang asikaso? syempre kaya ko. Ayusin ang kondisyon ni Xiong Wuday at ang kalagayan ni Yuji. Ayusin, Xiong Wudi at ang kalagayan ni Yuji. Gusto kong mamayani sila sa arena. Pagpupugay, Mr. Akita, akin ang round na ito. Soros, huwag kang magdiwang ng agad. 1 milyon na Federation credits lang ito. Kaya ko itong bayaran. 2 milyon na credits yan, Mr. Akita. Hindi mo ako kayang talunin. Sunod mula sa Zelda 7, Seong Woody laban kay Baiyaping ng Zelda 5. Sino yang babae? Ipinadala siya ni Zhang Lian, pang-init lang sa crowd. Ayaw namin ng palabas. Tunay na laban ang gusto namin. Si Seong Woody ay alaga ni Emer Soros. Akala mo ba paya? Si Emer Soros na matalo siya. Seong Woody, patayin ang babaeng ito. Ngayon din. Mula Zelda 5. Marami na akong naging babae mula dyan. Pero ngayon ko lang to nakita. Sabihin ko sa'yo, paparatingin kita ngayon. Bukas ng gabi, papuntahin kita sa kwarto ko. Yung bagong hepe natin, sira ang ulo. Tayo niyan. Swerte natin dito.
Si Bai Yaping mula sa bilangguan 5 ang panalo. Si Bai Yaping na ito, nakakabilibang itsura. Ginoong Q, sanain mo ang taong ito para sa akin. Nauunawaan. Ginoo nga kita. Ano ang ibig sabihin nito? Soros. Ang unang dumating siyang unahin. Nauunawaan, ako ang naunang nagsalita. Ito na, akin na. Ikaw. Sige. Pababayaan kita na manalo. GQ, kunin mo si Yuchi dito. Ngayon na, agad. Papatayin ko siya. Nauunawaan. Susunod na laban, Bai Yaping mula bilangguan 5 Yuchi mula bilangguan 14 na. Yuchi. Teka, hindi ito tama, hindi ito patas. Bakit bigla siyang kailangang makipaglaban kay Yuchi? Tama. 36 na sunod na panalo ni Yuchi. Bakit pa siya nandito? Hindi ko inakala na ang mga ninja ng Yunxiao City ay hindi matatalo. Kaya, inihagis ko siya sa arena. Ngayon kumita na ako. At nabayaran na ang kasalanan niya. Ang bagong gladiator ko ay hindi rin masama. Alam mo ba kung sino ako? Bakit ka nandito? Hindi ko alam. At wala akong pakialam. Ang yabang mo. Ngayon, ipararanas ko sa'yo. Sino ang nag-utos sa'yo? Humanap ka ng paraan ngayon di. Ipapakita ko sa'yo ang pakiramdam ng pagtagos ng aking patalim sa mga buto mo. Wakasan mo siya. Ipakita mo ang lakas na. Pumatay kay Xiong Woody. Kapag natalo ka, ako mismo ang papatay sa'yo. Akala mo ba may nakaligtas sa espada ni Yuchi? Nabali ang bukong ko. Ako ang nanalo. Si Bai Yaping ang nagwagi. Ang daming mahalagang bagay dito na nakatambak lang. Bawat isang kagamitan dito. Sa akin ang lahat, hayaan mong maging prank ako. Ako ang pinakamalaking smuggler sa buong Shibao warehouse. Ganyan kalakas ang impluensya mo. Kaya pala alam mo ang mga bagay na hindi alam ng iba. Kaya ang lahat ng ito. Lahat ng ito. Maliit na halaga, walang kwentang halaga. Ikaw talaga, no? Kaya pala, alam mo ang mga bagay na di alam ng iba. Kaya pala, ito, mga maliliit na bagay na to. Dahan-dahan lang. Nasa kamay ko. Yosi, alak, gamot pwedeng ipamalit sa impormasyon at kabaligtaran din. Pwedeng palitan ng impormasyon ang Yosi, alak, o gamot. Gusto kong malaman kung may bagong preso na dumating mga 1 linggong nakalipas at kung saan sila nakakulong ngayon. Ang buong bilangguan ng Sur. Nahahati sa daan-daang selda, di masyadong malaki, pero di rin maliit. Pero kung gusto mo ng detalyado, listahan ng mga preso. Nasa warden lang yun, pero kung gusto mong makakuha, pwede kang humingi ng tulong kay Do Jingjing. Ano ngayon? Pero, kung gusto mo ng listahang yun, baka matulungan ka ni Do Jingjing. Lumabas ka. Lumabas kayong lahat. Ginoong Soros, huwag po kayong magalit. 2 milyong federal na credit itong tanggang to, nang ahas siyang. 2 milyong federal na credit gago ito. NANGHAHARAP siya. MANDURUGA ng aking mandirigma. G. Soros, isang bihag lang mula sa Block 5. Tawagan ko na SI Zhang LIYUN. Ang pagpatay sa kanya ay simpleng bagay lang. Patayin mo siya. Masyadong mahabagin. Pakikinabangan niya ang maging patay na lang. Naunawaan. Dahil, nanalo ka na sa paligsahan ng arena. Ang federal na BANQUET, hindi na kailangan. Pumarito guys, para sabihan SED. Gusto kong dumalo sa speech. SINIYASAT kita, isang guro ka, noong nakaraan. Ano ang tunay na layunin mo? Makita ni Banks tagapangasiwa.
Tagapangasiwa. Mayabang ka, ngayon ikaw ay parang aso ng iba. Kapag hindi tinatawag, huwag kang dumalo. Binibining NADESHIKO, bakit ka narito? Naparito ako upang ipaalam kay Kapitan Za, kailangan niyang dumalo sa piging militar. Salamat sa tagubilin ninyo, binibining ni Chika. Nagtatalo ang koronel at si Akita. Ilang taon na silang nagsasagupaan para sa pwesto ng tenyente koronel. Ngayon ang pinakamahalagang sandali. Parehong gustong daijin ng isa't isa. Kumusta ka riyan? Binibining Bay. Halika, umupo ka rito. Binibining Bay. Nais kong malaman kung ipalagay ka namin sa mga lalaki. Kaya mo bang sampuin ng sabay-sabay? May sasabihin ako kay Ginoong Soros sa pribado. Hindi ako maglalakas loob na makipag-usap kay Binibining Bay. Kung sakaling matulungan kita, patayin si Akita. Magkaaway sina Soros at Akita. Ilang taon na silang nag-aagawan sa pwesto ng koronel. Ngayon na ang pinakamahalagang sandali. Ay Soros, ngayon ay nangangahas ka. Makipag-usap ng tayong dalawa. Siyempre. Ngayon, magkaibigan tayo. Siyempre. Ilang araw ko itong sinanay na sayaw ng pamaypat. Marahil, ay Soros, dapat ninyong panoorin ang aking pagtatanghal. Saka tayo mag-uusap. Mukhang si Binibining Bay ay nagsumikap ng husto para mapasuko ako. Pakiusap. Ibigay mo sa akin. Hindi ako sumasayaw, pumapatay lang ako. Pinatay mo si G. Soros. Papatayin kita bilang ganti. Tigilan ang inday na ito. Anong ginagawa mo? Baiyaping, anong ginagawa mo? Pinatay niya ang Colonel Soros ng Cloud Reach City. Binibining na Deshiko. Huwag kang magparatang ng walang basihan. Soros, ay patay na. Nakita ko ng sarili kong mata. Ikaw ang pumatay kay G. Soros. G. Akita, ikaw ang pinakamalapit na kaibigan ni G. Soros. Gag-antay ka dapat para kay G. Soros. Ikaw ang naging pinakamalapit na kaibigan ni G. Soros. Tiyak na ipaghihiganti mo si G. Soros. Ihusay mo ang iyong patali. Nang mamatay si G. Soros, ang pinakakinabangan ay ikaw, G. Akita. Ikaw kaya ang Hidyo de puta. taksil kang hayop ka. Papatayin kita. Ginoong Akita. Ako ang sasagip sa iyo. Binibining Tianran, hindi pa kailanman Marahil siya'y natakot at hinimatay. Mukhang si Binibining Pianran ay may matinding pagmamahal pa rin sa akin. Maupo ka. Ayaw ko na siyang paglingkuran. Pagmamahal, katawa-tawa, boss. Hindi lang pumatay kay Soros, nakasugod pa kay Neijika, at ligtas na takas. Higit na kahanga-hanga, nakuha ang tiwala ni Akita.
Mula ngayon, sisunod ako sa iyo, sa apoy at baha, walang pagdadalawang isip. Sa apoy at tubig man, walang pag-aatubili. Ang iyong buhay ay nasa iyong kontrol. Kung gayon, tulad ng iba, tatawagin kitang, boss. Salamat, boss, sa pagpatay kay Soros. Bakit mo pinatay si Soros? Akala ko'y itatanong mo kung paano makuha ang listahan. Alam kong di mo sisirain ang pangako. Ang tanyag na bilangguan BLG, 7. Ang kumakandado sa kapatid kong babae. Duming Kay ang pangalan niya. Maganda't matalino. Dahil alipin siya ni Soros, itinago nila siya sa tanyag na bilangguan BLG, 7. Mga hayop sila. Masyadong madali ang pagkamat. Ako na ang kukuha ng listahan. Ikaw naman. Siyempre, aalagaan ko ang bantay. Siya nga, ako na ang sasama sa warden. Boss, walang halaga sa iyo ang buhay at kamatayan, ngunit para sa akin, bulok na ang katawan ko sa loob, wala na itong halaga. Sasabihin mong walang silbi. Bakit puno ng luha ang mga mata mo? Pwede tayong mamatay o mapunit-punit ang katawan. Ngunit, dapat nating panatilihin ang ating dignidad. Tama na. Para sa lahat at para sa iyo. Ipapahiram ko ang bodega 5, pakawalan ang mga paninda. Hindi pwede, makipagnegosyo na lang tayo. Masyado kang padalos-dalos. Kahit si Warden ang pinakamataas, magkasubaybay siya, at ni Zhang Lian. Talagang imposible, balik na lang tayo sa dati. Nakawin na lang natin. Mas delikado yan. Babaratihin ka agad. Ate. Ming Kay. Paumanhin sa lahat. Di pa umaalis sa kwarto ang kapatid ko, mga kalahating taon na, maliban sa pagdarasal. Nasobrahan ako sa tuwa nang makita siya. Pwede ba ako sa inyo? Alam mo ba ang ginagawa namin? Hindi. Kaya niyong patayin si Soros, gusto ko sumama sa inyo. Delikadong bagay ang ginagawa namin. Naranasan ko na ang, mas delikado pa rito. Yung listahang sinasabi mo, matutulungan kita. Kung mapapatay ng warden ang CCTV sa opisina niya ng 10 minuto, maaalala ko ang listahan. May sa ulo ko ito pagkatapos. Masama, bakit sila nandito? Anong ginagawa mo rito? Kailangan kong makausap ang warden. Isang babae mula sa Block 5, kailangan niyang makita ang warden. Nagbibiro ka ba? May negosyo si Akita na dapat ko sabihin sa warden. Ipapaalam ko sa kanya. Isinama mo pa ang pangalan ni G. Akita. Makinig ka, isang babaeng bilanggo ay walang karapatan na makipagkita sa warden. Ano ngayon? 2 minuto na lang, muling magbobot ang system. Mamamatay tayo kapag yan ay nangyari. Anong dapat kong gawin? 2 minuto na lang, automatikong magre-reboot ang sistema. Mamamatay tayo bago mag-reboot. Paglabas mo ngayon, kamatayan. Anong solusyon? Wala ngayon ang warden. Kwalipikado ba ako? Desisyon ng warden. Kapitan Zhang. Ang lugar na ito, sabihin ko sa iyo, sino ang may hawak? Kapitan Zhang, pwede mo akong arestuhin. Ikulong mo ako. Pero, ang pag-abala sa negosyo ni Akita. Kaya mo bang panagutan? Akala mo ba, si G. Akita, tatayo para sa iyo? Ipapakita ko sa iyo kung karapat-dapat ako. Dalhin niyo siya. Umalis na sila. Buti na lang matalino ang amo, naakit si Zhang Lian. Boss, makakaya-kaya niya, okay lang siguro. Worst case, pagbubuhatan siya sa paglapastangan. Kung mabuking tayo, mamamatay tayong lahat. Sa tingin mo ay makakayanan ng boss. Sa madilim na lugar na iyon, mga kapatid na nakarating na doon, sabing lahat, nakakatakot sa loob.
Dilim at katahimikan lang ang naroon. Sa loob, ang pinaka-nakakatakot. Ang hindi mabatid ang paglipas ng oras. Parang walang katapusang paghihintay. Kahit sandali lang ang lumipas. Kaya ang boss na nasa loob, tiyak na naghihirap ng gusto. Boss siya, tiwala ako sa kanya. Ate, natapos ko ng isa ulo. Ano ito? Kulungan ng pinakamataas na seguridad. Maximum Security Prison 287. Sa pagsusuri ng timeline at pagkilala sa target, ang hinahanap ng boss ay pumasok sa Prison 287. Ito ang pinakamalalim na level ng Soul Prison, pinakamataas na cell 287. Ibig sabihin, kung tutuloy ang boss para sa gipi, baka hindi na siya makabalik. Alisin ang baka kung siya mismo ang pupunta. Pagpapakamatay iyan. Ate, huwag nating payagan ng boss. May misyon siya nang sumunod ako sa kanya. Mabuhay siya, mabuhay ako. Mamatay siya, mamatay ako. Kung ganun, samahan natin siya. Tama, dapat na sumama sa boss. Ikaw ang mag-isip kung paano iligtas ang boss. May pupuntahan ako. Saan ka pupunta? Mag-iisip ng paraan. Anong paraan? Bilangguan ito. Mandaya ka. Nagawa mong bukasan ng Black Prison. Espesyal ang kandadong iyon. Customizado. Walang gamit na makakabukas. Ang sikreto, hindi natin alam haba ng pagkakakulong. Kahit sa Black Prison may pagkain, magbubukas sila ng pinto. Sino ang makaiiwas sa responsibilidad? Ako ang magpapasuko sa tagahatid ng pagkain. Huwag kang tanga. Gusto mong malaman ng lahat. Magpapalaya tayo ng ano plano mo. Hindi ito gagana. Anong dapat gawin? Paano ko malalaman? Itong si Dojingjing. Nasaan siya sa mga ganitong pagkakataon? Huminahon ka. Loko, alam kong hindi ka baliw. Kailangan kita. Loko, kahit nasa cell 3 ka. Pero, sa ating lahat dito, ikaw ang pinakamalakas. Ngayon pupunta tayo sa cell 287. Kailangan ka namin. Saan mo ako dinala? Ayusin natin ang lahat. Ang pipi ay may magagamit mong bagay. Dinadala mo ako sa pipi. Ano? Anong wala ako, pero pupunta sa pipi. Para lang sa birda. Mga karayo. Mabuti. Sige na. Salamat sa inyo, General Tian Liang, sa pagpunta pa mismo rito. Ngunit para sa kagandahan ni Kapitan Jack. Araw-araw na nakakulong sa bilangguan. Hindi ba ito nakakaini para sa inyo? Paano naman? Bawat araw dito ay bagong kwentong nabubuo at bagong libangan. Kung maaaring magbigay ng mabuting salita ang General, para sa karagdagang promosyon, magiging walang katapusang kasiyahan. Ang tagapagtanggol ni Kapitan Jack ay tiyak na makapangyarihan. Ang taong nasa likod ko ay hindi taong kilala ni General Tian Liang. Maaaring malaman pa. Kayong Nagbibiro lamang ako. Huwag ninyong dibdibin, General. General, ang pag-abot sa inyong posisyon ay hindi madali. Nais ba talaga ninyong magkaroon ng problema? Hindi ko inasahang ganito kalakas ang kapit ni Zhang Lian sa kanyang likuran. Posible kayang binobola niya si Lieutenant General Tian Liang. Walang awa ang babaeng ito. Kailangan na nating umalis agad. Urong, alis na. tao. Imbestigahan niyo ang kumukubli kay isang leon. Alamin niyo ang tunay na katauhan. Paano siya nakatapang na magmalaki sa harap ko? Tauhan siya ni General Suji. Ang bilangguan 287 na ito mukhang hindi naman ganoon kahanga. Talaga. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Nanggulo ka pa sa bilangguan 287 ko. Mga tol. Tara na.
Gutom na ako dito. Ako muna. Hamon mo ko, papatayin kita. Ang daming babae sabay-sabay. Nandito ako para hanapin isang nakakulong noong nakaraang linggo. Nasaan siya? Dito dalawa lang ang klase ng mga tao. Ang buhay at ang patay. Sino ang hinahanap mo? Gusto mong mamatay? Boss, chinek ko na. Yung selda sa dulo, nakakandado ng maayos. Yung taong hinahanap mo, nandun siguro. CJ, bilis. Tara na. Hindi ko mabuksan ang kandado na ito. 2 maling password na ang nasubukan at sisibog na ang lugar na ito. Boss, malapit na silang dumating. Anong dapat nating gawin? CJ, Subukan ng 16,230. Isang maling pagsubok lang, di ba? Hindi sisibog. Dapat hindi. Susubukan ko. Binuksan na. Bilisan mo. Ate, paano mo nalaman ang password na ito? Pareho sa ginamit ng ating ama sa kandado ng bodega. Di ko akalain, pagkatapos ng nangyari sa pamilya natin, dinala nila dito, hindi man lang pinalitan ng code. Baka naman, hindi lang nila alam kung paano palitan. ako si Puting Kalapati. Tumakbo na tayo. Halika, ilalabas kita. Hindi ko kaya. Sige na, umalis ka na. Babalikan kita. Hintayin mo ako. Boss, nahanap na namin siya. Malubha ang sugat niya. Hindi makalabas. Anong dapat nating gawin? Pero, kailangan kong humanap ng paraan para makatakas sa bilangguan. Boss, kailangan na nating umalis. Paligiran ng bilangguan 287 ng husto. Opo, sir. Kapitan Zhang, mga tao mula sa bilangguan 287 nawalan ng malay ang lahat. Kumusta naman ang mga surveillance? Nawasak lahat. Mabuti, imbestigahan natin ito. Sa lahat ng bilangguan, kailangan nating malaman kung sino ang may gawa. Papatayin ko siya. Naiintindihan. Boss, bilisan mo. Umupo ka na agad. Ayos ka lang ba? Boss, kumusta ka na? Okay lang ako. Okay lang. Ubos na ang oras. Kailangan nating magmadali, humanap ng labasan. Lumabas. Kahit ilang oras lang. May ideya ka ba? Boss, bilangguan ito, hindi apartment. Hindi ka basta makakapasok o makalabas. Tsaka, hindi ako ang warden. Huwag mong sabihin yan. Naalala ko lang, nabanggit ni Do Jingjing dati, tuwing pumupunta siya, para tumugtog sa banda militar. Nakakalabas siya, siguro. May paraan talaga siya, tama. Yung huling military banquet na napuntahan ko. Pero, nakatakip ang mata ko noon. Naalala ko ang lugar, parang papunta sa lungsod. Kaya, sabihin mo sa akin, may ganoong pagkakataon pa ba? Boss, ang ganoong klase ng oportunidad ay bihira. Kapag lang yung mga gago gustong magsaya, sila magpapagawa. Mga gago. General, may lihim akong impormasyon. Tatay, bakit ayaw niyo akong payagang lumabas? Kung muling ikukulong niyo ako, babalik ako sa sariling bayan. Shweji, tama na ang pagiging pasaway. Sino ka? Hindi kita nakilala dati. Ikaw na siguro si Binibining Sweje. Nabalitaan kong ang general ay may pambihirang matalinong anak. Talagang karapat dapat sa inaasahan. Ayaw kong makinig sa papuri mo. Nandito ka para magulat sa tatay ko, hindi ba? Bilisan mo at sabihin mo sa akin, may bago bang balita? Shweji, tigilan mo na ang kalokohan. Tatay, kung hindi mo ako papansinin, isusumbong kita kay ina. Shweji, kung patuloy kang magwawala, ipapauwi kita ng agad-agad. Talagang hindi na ako mahal ni Tat. Baka naman sa Daksha, may iba na siyang iniibig. Ni hindi man lang niya alintana ang sarili niyang anak. Tian Liang, magsalita ka. Ano ang sasabihin mo sa akin? Sa Seoul Prison, may taong mula sa Free Alliance ang nakatanggap. Sa bilangguan ng Seoul, may isang taga Malayang Alyansa ang nakapasok. Nahuli namin. Isang ahente ng Malayang Alyansa.
at ikinulong sa Block 287. Sinasailalim sila ngayon sa masidhing pagtatanong. Naniniwala kami. May makukuha tayong impormasyon. Ito ang bagong pasok na ahente, ayon sa aking impormasyon. Ang codename niya ay White Dove, siya ay Armas, lihim na sinanay ng Malayang Alyansa. Hindi siya madaling hulihin. Ang layunin niya ay tiyak na iligtas ang mataas na opisyal ng Malayang Alyansa sa Bloke 287. White Dove. Ama, ako na ang bahala sa paghuli. Papuntahin si Zhang Lian. Nauunawaan. Xiao Liang. Sabihin mo ang lahat ng alam mo. Xueji, bumalik ka muna sa kwarto mo. Ama, bakit hindi niyo ako sinasabihan? Ako lang ang anak ninyo. Pagkakuha ko ng kumpletong impormasyon, ipapapunta kita kung saan nararapat. Umuwi ka na. Sige, susunod ako sa inyo, Ama. Ang ganda talaga ng ating dalagang amo. Ang binibini ay talagang, ang cute-cute niya talaga. Sa totoo lang, kaunti lang, ang impormasyong meron ako. Ang White Dove na ito ay sobrang mahiwaga. Wala tayong kaalaman tungkol sa kanya. General Sugay, nanais po ba kayong makita ako? May mga dapat po akong asikasuhi kaya alis na po muna ako. Kumusta ang bata? Maayos po ang kalagayan ng anak natin. Nakakapagsalita na siya ng ama. Sana ay magkaroon ng pagkakataon na madala ko siya para makita kayo. Darating din ang tamang panahon. Kapag mas naging stable na ang sitwasyon, isasama ko kayong dalawa para manirahan kasama ko. Hindi ko naman hinihiling na manatili kayo sa tabi ko. Subalit, tuwing tinatawag siya ng ama ng anak natin, naiisip ko kayo ng walang patid. Huwag kayong mag-alala. Ang dahilan kung bakit kayo pinauwi, ayon sa ulat ni Tian Liang. May mataas na tauhan mula sa Free Alliance ang nakapasok na sa Seoul Prison. Ano po ang sinabi ninyo? Ano ang sinabi mo? Isang pangunahing ahente. Sinasabi ng target niya. Ang kilalang bilanggo sa Block 287. Siguraduhin may sensinang bantayan. Huwag kang mag-alala. Ang warden ay kakampi mo. Tutulungan ko ng lubusan ng warden sa pagpapanatili ng seguridad. Pinapahalagahan ng iyong pagsisikap. Bakit mo dinala ang pipi dito? Ano ang gusto niya? Hindi ko maintindihan kahit isang salita niya. Subukan ko. Boss, maaari raw siyang tumulong sa iyong pagtakas. May ganitong kakayahan ka. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nakatanggap daw siya ng misyon mula kay Zhang Lian upang ihatid ang mga berdang produkto sa mga maharlikang babae ng Cloudreach. Maaari niyang samantalahin ito para makapuslit sa iyo. Magtatago ako sa karito ng mga paninda. Kami ang gugulo sa mga bantay para sa iyo. Sakyan mo agad ang pagkakataon. Ngunit kung mahuli tayo, Sabay-sabay tayong mapaparusahan. Hindi ako takot. Ikaw ba? Hindi rin kami takot. Lola Chen. Hindi rin ako takot. Sabi niya, tulungan mo siya, hanapin ang anak niya. sandali, ipaliwanag mo na. Saan ngayon ang anak niya? Ni hindi mo alam kung saan. Parang paghahanap ng karayom sa dagat. Huwag kang maglahat ay ipaliwanag mo ng maayos. Ano ba ang mahirap sabihin? Lahat tayo dito ay babae. Sino ang hindi napigtahan? Nakaranas ng hirap. Magsalita ka na. Manhiganti sa mga pagkakamali. Sabi niya, pinatay niya ang asawa niya. Kaya pala nakakulong ka sa pinakamataas na seguridad na bilangguan. Hindi ganun ang nangyari. Namatay daw ng maaga ang asawa niya at naiwan siya. May 2 taong gulang na anak na babae. Pinilit siyang magpakasal sa isang lalaki sa kanilang baryo. Nang gabing iyon, sinubukan ng lalaki gahasain ang kanyang anak na babae. Kaya pinatay niya ito. Huminahon ka, ilarawan mo ang hitsura ng anak mo. Saan kaya siya ngayon? Mayroon daw ang anak niya, matingkad na markang hugis buwan sa bukong buko. Ang batang 2 o 3 taong gulang, malamang nasa ampunan. Galing rin ako sa ganun. Maraming bata doon. Huling tanong, hindi ba nila sisiyasatin ang mga sasakyang palabas? Pal-Aegean namang nakakapuslit ng iligal na bagay sa loob ng bilangguan, kung may tamang lagay. Bihira silang magsagawa ng may sensing search. Ito, maayos ko ang lahat para sa iyo. Maraming salamat. Bago pa man sumikat ang araw, babalik talaga ako. Kung hindi ko mahanap ang iyong anak ngayon, sa susunod, habang buhay ako, maghahanap pa rin ako. Salamat. Nakalaya ka na, bakit ka pa babalik? Tama, naghanap ka ng tao, natapos na misyon, bakit babalik? Boss, kung nakalaya ka na, huwag nang bumalik. Opo, boss, kailangan mo pang hanapin ang anak niya, huwag ka nang bumalik. Paano ako hindi babalik?
nandito pa rin kayong lahat. Siyempre, babalik ako. Dapat talaga tayong nandito habang buhay. Habang buhay na pagkabilanggo, boss. Wala sa inyong mga kriminal. Tumanggi kayong maalipit. Kaya kayo nasa impyernong ito. Hindi ko alam kung paano si Madman o si Pianra napunta dito. Pero alam ko, mabubuting tao sila. Kaya, dahil kayo, tinatawag niyo akong boss, ipagtatanggol ko kayong lahat. Kung aalis ako, nangangako ako, isasama ko kayong lahat. Hindi ko kayo pababayaan kahit isa. Sumpa ko, ilalabas ko kayong lahat. Hindi ko pababayaan kahit isa sa Dahil lang sa mga salitang yun, makikipaglaban ako kasama ninyo. Boss, masyado po kayong mabait sa amin. Hinto. Anong ginagawa niyo sa kalagitnaan ng gabi? Paid liver. Anong klaseng delivery? Bordadong paninda. Hindi, dapat nakatanggap kayo ng abiso kaninang umaga. Mga bordado. Opo, mga asawa ng matataas ang nagutos. Bagong disenyong bordado, ipapadala raw ngayong gabi. Ang mga bordadong ito, gawa mismo ng babaeng pipi. Pipi. Eh di sa kama, hindi rin kayo makakatingin. Kuya, hindi makapag-ingay ang pipi. Saan ang sarap doon? Di tulad ko, malikot ako. CJ. Lampas na kayo. Tigil. Kapitan Jiang. Kailan pa naging hindi nirerekisa ang mga delivery sa bilangguan? Dapat isa-isingit ang lahat. Kami. Si Do Jingjing. Dayaan 16. Tahimik. Kayong mga ito, mga taga-maximum security cell. Kailan pa naging sobrang magkalapit kayo? At si Zhu Pianran. Nakipaghalo ka sa kanila. Hinamak kita. Kapitan Zhang, ako at si Miss magkakilala na noon pa. Kanina sa daan, nakita kong kailangan nila, kaya tumulong ako. Hindi ako nakikihalubilo, aalis na ako. Ikaw naman. Siyempre nagkakaisa kami, nagtutulungan. Kapitan Zhang, takot sila sa'yo, pero ako hindi. Matagal na akong nakaligtas dito, hindi ako mahina. Gusto mong makita, ano ang tuluyang pagwasak, wagas na paghihiganti. Mga salot sa Cloud City, panganay ng pamilyang Do. Habang nasa kulungan ka, sisiguruhin kong maranasan mo ang tunay na impyerno sa lupa. Habang nasa bilangguan ka, sisiguruhin kong matutuhan mo anong isang impyernong buhay ang Kapitan Zhang, ingat! Makinig ka. Masyadong mapanganib ito. Buti na lang hindi ako sumama. Zhu Pianran, ang galing-galing mo sa pag-arte. Hindi ko matututuhan yan habang buhay. Sabihin mo, bakit palaging si Zhang Lian ang laging sumusulpot sa tamang eksena? Ganoon nga. Lagi niyang ginagawang nanginginig sa takot. Nasa labas ang boss. Makakaligtas kaya siya? Dapat siyang mapanatiling ligtas. Ako ito. Nahanap mo si Owl. Pero hindi siya makalabas, malubha ang sugat niya. Kaya, pinakuha niya ito para ilabas. Sige. Maghahanap ako ng ibang pagkakataon para mailabas siya. Babalik ka? Kailangan kong bumalik bago mag-umaga. Hindi mo kailangang bumalik. Mauunawaan ni Owl. Hindi namin pababayaan kahit na sinong kapamilya, kahit na isang beses lang kami nagkita. Pero, alam kong, para siyang katulad natin, naghahangad ng kalayaan. Di lang basta bilangguan iyon. Impyerno iyon. Kaya, gusto ko silang iligtas. Kaya nga, kailangan kong bumalik. Nababaliw ka na. Sa Soul Prison iyon. Mag-ingat ka. Ito ay ang pinakamalapit na kanlungan sa nayon ni Mute. Ambush. Wala akong masamang intensyon. Nandito ako para hanapin ang isang hindi. Sa ganitong bilis, hindi ako makakabalik sa bilisan sa oras. Hindi kita abalahin ngayon. Babalik na lang ako. Ikaw muna ang bantay. Pupunta ako sa sire. CJ.
Hindi kita papatayin. Huwag kang magsalita. CJ, Saan pumunta yung lalaki? nasa CF siya. Anong ginagawa mo? Galing ako sa bilangguan numero 5. Kagabi, nakatakas ako sa nakaalis ako. Kung gusto mong mabuhay, papasukin mo ako. Huwag kang maingat. Tumakas ka't bumalik. May kakaibang hilig ako. 10 minuto pa, magpapalit na ng turno. Pagdating no, makakakita sila ng bangkay mo sa sulok. Papatayin kita. Makakapasok pa ako. Huwag mo ko patayin. Huwag. Ibigay mo damit at sombrero mo. Sige, CJ. Eto, kunin mo. Malapit nang mag-umaga. Ayon sa mga regulasyon, magtipon sa bakuran bago mag alas 7 ng umaga. Hindi siya babalik. Anong ibig mong sabihin? Bago ito, silang lahat itinaksil ako ng ganito. Gagawin din niya to sa atin. Itataksil niya tayong lahat. Hindi ako naniniwala sa'yo. Babalik talaga siya. Ilang araw mo pa lang siya kilala. Bakit mo pagkakatiwalaan? Loko. Ano bang gusto mong gawin? Magkakampi tayong lahat. Kumalma ka. Naloko na kayong lahat. Pagkatapos nating paghirapang iligtas siya, ginamit lang niya kayo. Wala kang alam. Papatayin kita. Baliw. Ang boss at ikaw, lahat ng nakilala mo sa Cloud City iba sa kanya. Siya ay isang napaka-espesyal na tao. Ang hindi niya pagbabalik ay patunay sa lahat. Sabi niya, baka ang amo naghanap ng kanyang anak na babae at nakatagpo ng panganib sa daan. Hindi, imposible yun. Ang mabubuti ay may proteksyon ng langit, tiyak na babalik siya. Kung talagang hinanap niya ang iyong anak, iyon ay maiintindihan pa. Ang kinatatakutan ko'y umalis siya at ayaw nang sumunod kahit kanino sa atin. Bitawan mo ako, papatayin kita. Akala mo lahat sa mundo ay masasamang tao, hindi ba tama? Lahat. Papatayin kita. Magtipon sa labas. Kaya nga, tama ako, hindi ba? Ako ang nanalo. Magsitipon muna tayo. Nanalo ako. Boss. Galing ito sa bilangguan. Opo, binibining Yukihime. Kung ganun nga, nais kong makita. Kung anong klaseng tao. Sa bilangguan. Nakapag-board ang ganito kagandang bulaklak. Pero inutos ng general. Magbigay daan kayo. Ang tatay ko ay General Suji. Masigla ang dating ni binibining Yukihime. Ale. Sino ka ba? Ikaw pala si Zhang Lian. Maagang umagay nagpadala ng basura. Sinusuhulan ako. Binibining Yukihime. Dumating ka, para lang sampailan ako. Dumating ka na, para sampailan ako. Siyempre hindi, narito ako para dakpin ang master. Ikaw ang umuna, Miss Yukihime. Hindi ko alam kung nasaan ang master. Paano ako maghahatid? Kung ayaw mong akong gabayan, papatayin kita. Saka mo sabihin kay ama na nagsabuatan ka sa mga kaaway. Miss Yukihime, bakit ka nandito? Hindi masaya sa bilangguan. Hahanda ako ng sasakyan pauwi. Desidido akong pumasok ngayon para magsiyasat sa iyong mga kaina-hinalang gawain. Tama na. Aalis na ako sa bilangguan 287 para makipagkita sa miyembro ng Free Alliance. Ikaw si Out. Pinapansin mo ba ako? Patay. Paano nyo pinamamahalaan ang bilangguan? Wala pa tayong nakukuhang resulta sa pagtatag. Bakit mo sila pinatay? Hindi kinaya ng taong to ang pahirap. Sinubukan naming iligtas siya. Ang tatay ko ay isang tao, walang pakialam sa proseso, resulta lang. Ngayon patay na ang bilanggo. Wala tayong nakuhang impormasyon. Kailangan nating hanapin ang white dove na ito. Binibining Yukihime, sabihin nyo nga, ano dapat naming gawin? Narinig ko na ang Free Alliance, mahalaga ang katapatan sa kanila. Ibitin nyo ang bangkay niya sa harap ng bilangguan. Tingnan natin kung may maglakas loob kumuha.
General Tanda, hindi ka naman nagpupunta para sa prutas. Kinatawan ako ni Binibining Yukihan para magtanong. May nangyayari na ba? General, nandito para libakin kami. Si Binibining Yukihaim ay mabibigo. 3 araw nang nakabitin ng bangkay, walang nangyayari. Baka mali ang impormasyon mo. Hindi nagkakamali ang balita ko. Wala akong pakialam sa mga pinanggalingan mo. Dapat nang tapusin ang katatawanan ito. Katatawanan. Katatawanan ang tawag mo dito. Hindi makahanap ng tao, kaya ginulo mo ang bilangguan. Walang makitang tao, kaya ginulo mo ang bilangguan. Isang katawa-tawang palabas ito. Isusumbong ko ito sa totoo lang kay Miss Yukihan. Bahala ka. Pangahas niyang pag-usapan ako ng ganyan. Isang hamak na salat mula sa daksya. Papatulan ko si ama. Parusahan siya. Sino? Nagalit na naman ang anak ko? Tatay, si Zhang Lian yun. Ininsulto niya ako at minamaliit ako. Patayin niyo dapat siya. Kalokohan. Si Kapitan Zhang ng Soul Person, hindi basta-basta pwedeng patayin. Pero, Tama na. Sapat na ang edad mo. Panahon na para mag-asawa. Malapit na. Ipapauwi na kita. Hayaan mo ang iyong ina. Maghanap ng mapapangasawa mo. ayaw ko. Hindi ako mag-aasawa. Hindi ako uuwi. Tanda. Kung may ginawa kang lihim sa akin, huwag mo akong sisihin sa aking pagiging mapanupil. Hindi ako nag-aasam ng malaki. Kung si Binibining Yukihan ay magpapasyang manatili sa daksya, ako na ang bahala sa kanya. Lumabas ka na. Kapitan Zhang, ayon sa utos niyo, naihatid na ang bangkay. Kailangan kong lumabas muna. Kapag may nagtanong, Sabihin niyong pagod na si Kapitan Zhang at nagpapahina sa kanyang opisina. ang galing ng plano. Pagtatago sa dilim. Hindi kinaugalian ni Binibining Yukihay. Dahil sa'yo, nasigawan ako ng ama. Papatayin kita. Alam mo ba kung bakit ang iyong ama ayaw makinig sa iyong mga hinaing? Bakit? Gusto mo akong patayin ang mga taong ginugol ng ama mo sa pagpapalaki na tapat na katulong na tulad ko. At ako ang iyong madrasta. Imposible, hindi mamahalin ng ama ko isang babaeng daksya tulad mo. Kami ng ama mo, may anak na lalaki. Binibining Yukihaim, napakatangi pero walang karapatan sa mana. Alam mo ba kung bakit? Bakit mo sinasabi ito? Para pagdusahan mo, syempre. Kayong mapagmataas, halimaw. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin ngayon. Kapitan, gising na siya. Huna. Ipamukha mo kung sino ang hari nitong bilangguan. Extrang kumpas sa laban. Ibinigay pa sa daksya, ano ang ibig sabihin nito? Ang kapal ng mga daksya, makisabay sa atin. 10 taon ng talo. Kaya tinan sila ang karapatan nila. Ngayon papayagan mo sila? Minamaliit mo ba kami? Kahit mga preso, ayaw huminga ng hangin na tinahihinga ng mga daksya. Lahat, huminahon kayo. May impormasyon kaming natanggap mula sa daksya. May super armas na ginawa ang daksya, codename, Puting Kalapati. Kayong mga taga Cloud Ridge City, natatakot sa sikretong armas ng daksya, duwag pala kayo. Ang sikretong armas ng daksya, walang kwenta. Katawa-tawa. Dahil lang sa chismis tungkol sa sikretong armas, ibibigay niyo ang kompetisyon sa bansang gaya ng daksya. Sobra naman ito. Mga duwag kayong taga Cloud Ridge City, hindi kami duwag. Tutol ako sa pagsali ng daksya. Hindi kami takot. Maingat kaming kumilos sa Cloud Ridge City bilang isang federasyon. Bakit hindi tayo magtulungan sa kompetisyon? Mas madaling puksain ang murang punla kaysa putulin ng matandang puno. Hindi ba? Bakit kayong mga taga Cloud Ridge City nagnakaw at sumira sa daksya? Maraming kinuha, hindi nagbahagi kahit peraso sa amin. Ngayon hihingi kayo ng tulong. Exact. Sang-ayon ako, pero may isa akong kondisyon. Halos lahat ng babaeng bilanggo sa ating bilangguan ay halos patay na. Pagkatapos ng paligsahan ng federasyon, lahat ng natirang bilanggo ay akin na. Alam mo, ako lang ang makakatulong sa kanila ngayon. Hindi ba? Tanggap ko rin ang mga kondisyong iyan. G-Park. Ang pagsunod sa iba ay hindi karapat-dapat. Huna. Nangahas kang magdala ng armas? Wala akong kinatatakutan. Subukan mong makipagkumpetensya sa akin at harapin ang aking galit.
Magsanib puwersa tayo. Sa ating pinagsamang lakas, mas makakabuti kaysa kayong dalawa lang. Hindi mo ba laging ayaw na makisalo sa hangin ng mga taga-Daksha? Tama ba? Anong problema? Nag-aalinlangan ka na? Kung mga kasangkapan lang sila, wala kaming pakialam. Kung ganun, pirmahan muna natin ang kasunduan. Patayin ang White Dove. Ang mga bilanggo. Unang pipili si Binibini Huna. Ang natitira, ibigay kay General Park. Ano na? Siyempre si Miss Huna naman ang unang nagsalita. Kapitan Jiang, ang Daxia ay hindi pa nakakatanggap ng imbitasyon sa paligsahan ng Federation sa loob ng 10 taon. Abala ang mga bilanggo natin sa Daksha. Abala ang mga bilanggo natin sa Daksha. Wala yata silang oras na sumali. Siniguro ko ang oportunidad na ito para sa'yo. Ito ang imbitasyon para sa division ng bilangguan. Ang inyong Soul Prison ay maaari ng sumali, Kapitan Jiang. Paano mo ako pasasalamatan? Kung ganun, nagpapasalamat kami kay GTN Liang. Huwag nang magpasalamat. Nalaman ko na kung sino ang backer mo. Bakit hindi ka umaalis? Walang laban sa akin ang matandang yon. Makalipas ang 2 taon, makupromote na ako. Tutulungan kitang alisin ang warden. Pamamahalaan natin ang Soul Prison. Napakalaking yaman ang ating makakamit. Maghintay tayo hanggang ma-promote si General Tian Liang bago ka pumunta sa akin. Sa ngayon, siya pa rin ang makakatulong sa akin. Hindi ba tama? Ang paghamak mo sa akin ngayon, pagsisisihan mo balang araw. Kailangan nating makatakas. Parang imposibleng misyon ito, pero may pagkakataon na ngayon. Anong pagkakataon? Sabihin mo, may natanggap akong impormasyon mula sa opisina ng warden. Mag-uumpisa na ang Federation Prison Tournament. Ano ang paligsahan sa bilangguan? Ang paligsahan sa bilangguan, gaya ng pangalan nito. Ngunit sa totoo lang, parang isang arena lang ito. Isang madugong labanan. Tinatawag nila ito, labanang patayan sa bilangguan. Bakit hindi ko ito narinig noon? Ang ating Daksha ay hindi sumali sa loob ng 10 taon. Ang aking ama ay nagulat tungkol dito. Sabi niya ay nakalulungkot. Ngunit swerte rin. Paano naging ganon? Swerteng hindi sumali. 10 taong pagkasawi ng mga kababayan natin dito. Ang masaklap naman na tayo'y itinakwit sa loob ng 10 taon. Minamaliit tayo nila. Paano nila tayo ginaganon? Eksakto, dahil dekada nang may gyema ang Daksha, mahina ang kalagayan ng mga tao, matagal na tayong hindi kasali sa lahat ng kompetisyon ng Federation, patungkol man sa labanan sa bilangguan. Kaya, ang paligsahang ito ay gaganapin sa labas. May pagkakataon tayong makatakas. Tama ba? Tama. Mga makapangyarihan sa Cloudspire ay naninirahan sa kabisera. Gusto nila ang ganitong labanan. Maraming beses ko silang narinig na nagsisisi malapit nang magsimula ang labanan. Sa tingin ko, kaya kong kumbinsihin ang warden. Bilisan mo. Ang Soul Prison ang may karangalang sumali sa paligsahan ng federal na bilangguan. Ito ang karangalan ng dakilang siya. Ikaw na ang pumunta. Ayoko pumunta. Nagpakamatay dahil sa karamdaman. Ipadala siya palabas. Opo. Mayroon ba sa inyo na ayaw sumali? Lalo na kayong ilan. Aktibo kayo nitong mga nakaraan. Lahat kayo ay sasali. Boss. Nakita mo nang kami inaantok na may sumulpot na unan. Anong sakto? At bigla ang nabisuhan. Boss. May mga pakana na hindi natin alam. Maghanap ba ako ng impormasyon? Walang oras. Una sabihin mo, tungkol sa kompetisyon. Ama ko ang nagsabi bago siya namatay. Ang kompetisyon sa bilangguan. Nagsimula sa gulo ng digmaan, dumami ang krimen. Puno na ang mga kulungan. Upang bawasan ang bilang, ginawa ang Federal Prison Games. Mula pa noong una, ang layunin nito ay pagpatay. Tama. Tinipon ang pinakamapanganib mula sa lahat ng kulungan. 3 araw, 2 gabi. Top 20 na mamamatay tao, anuman ang kasalanan, malaya pagkatapos. Kaya, ito na lang ang pag-asa ng mga preso. Oo, ang pangarap na laban ng mga preso. Pumatay ng sapat at malaya ka na. 3 araw, 2 gabi. May pagtakas ba sa kompetisyon? Wala.
Di tulad sa Soul Prison, ipinapalabas sa buong mundo. Walang pagkakataon. Alam mo ba kung saan gaganapin ang paligsahan? Walang idea. Malamang sa kalaliman ng liblib na kabundukan. CJ, kahit ano pa man, ako mismo ang maglalabas sa inyong lahat. Sa bilangguan ng Sol, mapanganib ka man dito. Sa Prison Games, wala kang laban. Tingnan natin hanggang kailan magtatagal ang yabang mo. Huwag kayong mabahala, Captain Zhang. Kapag natalo kami, hindi ka makikinabang ni masasaktan man. Kaya maghintay ka na lang sa aming pagbabalik. Simula ngayon, sasali kayo sa 3 araw na Federal Prison Games. Pumatay hanggang makasama sa top 10 para malaya at mapatawad. Gamitin ang anumang paraan. Pero, huwag lalabas sa kagubatan. Kapag lumabas, papatayin kayo. Papatayin ng walang awa ang makatakas sa gubat. Ibigay ang gamot sa kanila. Tulungan mo ako, iligtas mo ako. Boss. Gising na, boss. Boss, gising na, boss. Salamat. Dinala ang kapatid kong babae sa kung saan, hindi ko alam kung saan. Naghahanap na ako sa lahat ng lugar, pero hindi alam ng kapatid kong babae kung saan siya dinala. Hinanap ko na sa lahat ng lugar, hindi ko siya matagpuan. Okay lang, dahil hindi natin sila nakita. Dali, umalis na tayo. Dahil 2 babae tulad natin, madali tayong targetin. Kaya magmadali tayo. Terra. Ang swerte ko ngayon, muling nagkita tayo. Magsaya muna tayo, bago kayo ipadala sa kabila. Paumanhin sa malaking kasalanan ko. Ang sarap. Walang kakayahan. Paano ako sasali sa laro ng bilangguan? Hindi na ako ang dating ako. Ang dami ko ng pinagdaan ng pagbabago. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Boss, may bahay kawayan dito. Maghintay ka rito. Kung biglang papasok tayo, baka magdulot ito ng gulo. Titingnan muna natin. Huwag gagalaw. Sandali. Ang mga sugat ko na ito ay galing kay White Pigeon. Kailangan natin siyang mahanap at patayin ngayong araw. Sasamahan ko si Ginang Yukim para matupad ang kanyang layon. Ginang Yukim, may bahay kawayan dito. Tingnan natin ang mga maliliit na kalapati. Ikaw ang White Pigeon. Anong White Pigeon? Hindi ko yan narinig. Kahit na ikaw pa yan, basta't galing ka sa Daksha, mamamatay ka. Mas mabuting mapatay ng walang sala, kaysa makaligtas ang dapat mamatay. Sino ba kayo? Kami ang mga tagalinis. Ako na ang bahala dito. Mukhang ang dalawang toy, taga Cloudreach City, mukhang malakas. Walang silbi. Kung ganyan ka bobang tauhan, mamatay na kayo. Para sa kasaganaan ng Cloudreach City. Tama na. Ikaw na ang sunod. Baliw.
Ate Baliw, hayaan mong gamutin ang mga sugat mo. Lahat sila tawag sa'yo ay boss. Payandigan mo akong tawagin kang boss isang huling beses. Ako'y ipinadala sa Soul Prison ng aking paboritong pinsan at nobyo, nagtulungan. Kaya, ako'y talagang napupuot sa inyong pagkakaibigan. Sabi mo, papatayin mo silang lahat. Paglabas mo sa bilangguan, bumalik ka. Naiinggit talaga ako sa kanila. Talagang papatayin ko kayong lahat. Pangako ko yan. Talagang ilalabas ko kayong lahat. Sinusumpaan ko. Huwag kang malungkot. Baliw na babae, ba? Baliw na babae, ba? Baliw na babae, ba? Sabihin mo sa akin, anong klaseng tao si baliw na babae? Baliw. Bihira siyang magsalita. Tuwing siya'y lumalabas, nagpapakaloko-loko siya. Ngayong wala na siya. Parang may kakaiba. Pero nung huling hingan siya ni Du Jingjing, agad siyang dumating. Oo. Naalala mo noong nakatakas ka sa bilangguan. Matigas niyang ipinagdiinan na hindi ka babalik dahil dyan, nag-away sila ni Sister Xiaofeng. Oo. Sa pagbabalik tanaw, nagkamali talaga tayo sa kanya. Mula sa sabi ng iba at aking mga obserbasyon, nabuo ang larawan ng tunay na si Baliw. Siya'y mabait at ngunit labis na nasaktan. Kaya nagtayo ng balat ng yelo para protektahan ang pati sa sarili niya. Boss, nakita namin ang mapang ito sa katawan ng ninja. Batay sa halumigmig ng hangin dito at temperatura, kasama ang mapang ito, dapat ay narating na natin ang hangganan ng Great Sea. Ang federasyon ang nagtayo ng federal na bilangguan dito dahil mismo sa mabato at masalimuot ang lupain at madaling ipagtanggol. 2 liang layo, may ilog doon, pwede kaya tayo dumaan sa tubig. Hindi nadaanan ang rutang tubig, Jingjing, ate. Naglakbay ako mula sa malayong timog ng isang buong araw at gabi, muntik nang mamatay sa daan. Ngunit ang ilog na sinasabi mo, nakita ko, hindi lang buwaya ang nandoon, kundi pati dekuryenteng bakod, hindi tayo makakadaan. Ano ang dapat nating gawin? Hindi ito gagana, hindi tayo pwedeng maghintay na mamatay dito. May pag-asa pa sa huli, may plano siguro ang amo. Tingnan mo, dito. Ipinapakita ng mapa. Matatarik na bangin. Paumanhin. Kailangan ko ulit hiramin ang kapangyarihan mo. Pagkatapos ng mahabang pagtatago, ngayong pagkakataon. Baka mahayag ka na. Sa lahat ng mga taong ito, sawa na ako. Ngayon, dapat ipaalam ko na sa kanila kung sino talaga ako. Hindi ko nga alam ang pangalan niya. Boss. Wala nang oras para sa lumbay. Tara na. Halika. Ako na sa taas, baba kayo isa-isa. Boss, sama ako sa paghila. Boss, ako na, kaya ko rin humila. Papunta na si Huna.
Nakakatuwa, talagang kawili-wili. Hinahanap kita sa lahat ng lugar, para sa inyong lahat, hindi ko inasahan, na dito ka pala magtatago. Papakilala na ako, Koronel Huna ng Bansa ng Agila, ikinagagalak kong makilala kayo. Ikaw pala. Nagkita na tayo noon. Pero ngayon, hindi na ako bilanggo, kundi Koronel ng Bansa ng Agila. Bagamat di ako bihasa sa batas. Ang koronel ng bansa ng Agila ay parang walang disiplina. Iniutos ko nang putulin ang live broadcast, basta walang makakaalam ano ang halaga ng pagsuway. Makakapagreklamo ba ang patay? Kung papatayin ka namin, walang makakaalam. Tama ba? Matalino ka, pero imposible yan. Napanood ko ang broadcast kahapon. Maganda ang kakayahan mo, pero ang pamantayan ng Great Sia ay mababa sa pangkalahatan. Maliban kung sasali ka sa amin, maaari kitang pangapuan ng posisyon sa ilalim. Pangarap lang yan. Paano sasali ang boss ko sa inyong bansa ng Agila? Nakalimutan kong sabihin, ang mga walang kwentang tauhan mo ay hindi rin mapapatawad. Sayang lang ang mga resources sa kanila. Ang mga patakaran ng koronel ay talagang nakakabighani. Ngunit mga kapatid ko silang lahat. Kaya, mamatay ka. Sabi ng boss ko, dapat kang mamatay. Sabi ng boss ko, dapat mong mamatay. Subukan mo ang kidlat na maupo. Ikaw pala. Anong nagawa mo? Wala masyado, dinatnan lang namin ang power grid sa tabi ng ilog at nag-install ng mga sistema, lahat ng kuryente, dito ay patay na. Hindi mo kaya gumawa nito, huwag mo kaming malitit sa bilangguan, wala kaming magawa kundi mag-aral. Ibig kong sabihin, alam namin ang lahat ng alam pati ang hindi mo alam, alam din namin. Lalo na sa baril, mga high-tech na armas, kailangan naming maghanda. Mabuti. Napakagalit. Akala mo walang baril, sa lakas lang ng katawan, matatalo mo ako, pero subukan natin. Tingnan mo ang mga nasasakupan mo. Ikaw si White Dove. Ako si White Dove. Ako si White Dove. Ate, huwag mo kong takpan. Huwag mong kalimutan, ako ang tunay na White Dove. Natalo mo si White Dove, nagmamalaki ka. Ako si White Dove. Bibilang ako hanggang 10, isang-isa silang itutulak. Kung di mo aminin na ikaw si White Dove, papatayin ko silang lahat. Nagkamali ako. Hindi sila basura, ikaw ang basura, isang leader na di man lang, makaipagtanggol ang nasasakupan, nahihiya ako sa'yo. Ako ang tunay na White Dove. Ako ang tunay na White Pigyot. Gusto kong malaman, sino ang nagbunyag ng impormasyon? Mamamatay ka na, nagsusumikap ka pa ring malaman ng impormasyon mula sa akin. Sabihin ko sa iyo, ang Cloud Ridge City, alam na nila na sa Isalaki ka, ang Soul Prison. Gusto ka nilang patayin ng paulit-ulit. Ang torneong ito, ay para rin lipulin ka sa panahon ng torneo. 279, alam mo ba kung bakit? Ako'y nagsasalita ng ganito. Naghihintay ka ng oras. Sa puntong ito, anong laban pa ang natitira sa iyo? Ang pagsali sa torneong ito, ay hindi lang para lipulin ako. Opisyal ng Daksha. Oo, opisyal ng Daksha. Nangahas kang paluin ako. Nangangahas akong patayin ka. Bilisan mo, magsisimula na ang live stream. Madaliin. Anong nangyayari dito? Bakit kaya itong si Zhang? Zhang. Bakit niya tayo tinutulungan? Huwag mong sabihin, magkasabwat pala kayo mula pa sa simula. Anong ibig mong sabihin nagtutulungan? Ang sakit naman pakinggan. Nasa panig natin si Kapitan Zhang. Kahit tinulungan niya tayo, ang pananakit sa kapatid ko ay hindi mapapatawad. Binibining do. Hindi naman siguro, magdadalang tao ng anak ni Solos. Proud kong masasabi, sa aking pagiging tagapangasiwa ng bilangguan, walang mabuting tao ang namamatay sa kulungan. Kapitan Zhang, maaari mo na bang sabihin kung nasaan ang babaeng bilanggo, yung ayaw sumali sa mga palaro sa bilangguan? Nasaan na siya ngayon? Ako ba ang tinutukoy mo? Acting-acting ka pala noon, hindi ko nahalata. Kumusta po kayong lahat? Ako si Anchen, profesional ako, hindi ko napansin na nag-arte ka pala. Dahil napunta na tayo rito, opisyal akong kinatawan ng Freedom Alliance. Inaanyayahan kayong sumali. Talaga, siya. Pwede ba silang sumama?
Oo, talaga. Malaya na tayo. Mga kapatid, ang huling dapat nating gawin. Ang kailangan nating gawin ngayon ay alisin ang punong guro at ganap na palayain ang bilangguan ng Sol. Mabuti, sakto. Ang tagal ninyong bumalik. Tapos na. Siyempre. Pinadala ko ang mga ilayteng tauhan sa kanila. Inihagis ko sa bangin. At pagkatapos, nakita ko rin ang babaeng general ng Eagle Country. Huna. Anong nangyari sa kanya? Siya, pagkatapos naming maarang siya, nagalit siya ng todo. Pero, dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sa huli, napatay siya ng mga bilanggo. Kapitan Zhang. At ito po ay, Kanang kamay ni General Suji. General Suji, walang problema. Kapitan Zhang, bumalik ako para lang sa inyo. Ang labang pambilangguan natin, talagang matatalo tayo. Tingnan nyo, nawala lahat ng bilanggo. Paano ko ito ipapaliwanag? Kay Teniente General Suji, kailangan nyo, akong ipagtanggol. Hindi na kailangan sabihin pa. Huwag kayong mag-alala. General Suji. Malaki pa rin ang tiwala sa iyo. Oo nga pala. Si General Suji ay may regalo na ipinadala para sa iyo. Si General Suji, ang nag-utos sa dalhin mo ito? Ito ba espesyalidad mula sa Cloud Peak City? Napakabait niya. Dapat na akong umuwi. Buong gabing hindi nakatulog, lubusan ng pagod. Sige. Magpahinga ka ng maaga. Ano bang pwedeng mangyari sa bilangguan? Dapat kang magmadaling bumalik. Tumakbo ka na. Bilisan mo. Sabihin mo sa mga kapatid na gawin ang nakasaad sa code. Umalis na tayo. Wala nang oras. Hindi ko inakalang makakalabas ako ng buhay. Tandaang bumalik para kunin ang katawan ko. Umalis na kayo. Perpekto. Thor Prison, ang kulungan ito ng kasamaan, ay tuluyang nasira. Lahat salamat kay Kapitan Zhang. Kung hindi, sana ay nagdusa tayo ng maraming kaswalti. Hindi sana ito naging ganito kadali. Lahat, maghanda na tayong lumipat para sa susunod na misyon. Oo,